Samantala, naniniwala ang palasyo na hindi magtatagumpay ang umano'y demolition job laban sa Administrasyong Duterte. Ayon kay Presidential Communication Secretary Martin Andanar, sa halip na mabahala ay tinawanan lamang ito ni Pangulong Duterte. Si Rocky Ignacio sa detalye. Hindi natinag si Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pagkilos para pabaksakin ang kanyang liderato. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, tinawanan lamang ng Pangulo ang naturang report. Sinabi nito ni Andanar matapos mabuksan ang usapin kay Pangulong Duterte na umano'y demolition job. Sa halip niya mabahala, sinabi nito na bahala na si Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang tumugon sa usapin. Magkagayon tiwala ang kalihim na hindi magtatagumpay anumang planong destabilisasyon sa Duterte administration. Kung ipagbabasihan po natin yung survey ng SWS, yung kanilang pagtanggap na ating mga kababayan kay Pangulo na nasa halos 80% po ang acceptance rating ng mga Pilipino kay Pangulo, mukhang wala naman pong pagkakataon na or tsansa. Pero hindi po natin may iwasan na sa social media at sa ating mga intelligence reports na nagbi-build up itong mga paninira sa ating Pangulo. And this is, as I mentioned yesterday, one of the strategies for that supposed protracted plan to have a massive protest this coming weekend against the president. Niliwanag rin ng kalihim na may natatanggap rin siyang pribadong impormasyon na may kinalaman sa umano'y demolition job laban sa Pangulo. Bagamat may impormasyon rin sa umano'y bribe money para umano sirain ng administrasyon, wala namang anya siyang sinabi na may tumanggap ng bribe money sa hanay ng media. Makikita po natin, mababasa natin na wala po akong ina-allude na reporter na tumanggap na ganitong klaseng pera, ganyang pera, dolyar o piso. I was just pointing to the fact that there is this concerted effort para magkaroon ng massive action, massive protest sa EDSA ngayong February 25. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt, anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. And the fact that I said in the same interview with Pinky Webb that wala naman doon sa intelligence report na nagsasabi na tinanggap yung pera, that proves that the reporters at the Senate are good reporters and they stuck to their journalistic integrity. Kasunod nito, naniniwala rin ang palasyo na may kinalaman sa demolition job ang mabuhay sa 2 billion pesos bank account ng Pangulo pati ng umano'y pagkakasangkot sa Davao Death Squad. Pero para sa palasyo, dapat ihain sa proper venue ang mga reklamo. Well, let's put it this way. You know, if there's anything of true value to it, then let it put through the proper channels and through the proper courts. Bukod pa ito sa pahayag ni Senator Laila De Lima na hindi ito aatras sa laban sa umano'y panggigipit sa kanya ng Duterte administration. Action of the palace. Si Senator De Lima called the president and I called sociopathic, serial killer, criminal-minded. Do you care to respond to that? Those is colorful language. Para sa PTV News, Rocky Ignacio.